guys, what is up sa inyo lahat? Mabilis ang quick video lang tayo dito sa may Keyway CR152, Keyway Cafe Racer 152. Ano nga ba ang insights ko? Ano ba ang feedback? May recommend ko ba sa inyo siya as yung unang-unang motor nyo o project bike or motor nyo na pang daily sa work? So konting background lang, pangalawang Keyway CR152 ko na to. Yung una kasing binili ko, yung green din. Yung time kasi na yun, yung motor ko is ayun, tapos yung XTZ. So yung XTZ kasi noon time na yun is hindi street legal. So kailangan ko ng motor na pangmamasok ko papuntang Ortigas. So kaya ako bumili ng Keyway 152. So nung naghahanap ako ng motor lately, pamasok ko sa BGC dapat. So medyo limited yung budget ko. And sobrang, oh my god, namatay na-stall ko. So ayun nga no. So nung time na naghahanap ako ng motor na bibilin, medyo limited yung budget ko. Tapos naghahanap ako ng matipid sa gas. Tapos maporma na rin. Syempre ang unang-unang pumasok sa isip ko is itong Keyway 152. So nung nakahanap ako unit, hindi na ako nagdalawang isip, binili ko na agad. Actually nung nakuha ko to hindi pa naman siya ganito kababoy. Kasi medyo binaboy ko na to Tinanggal ko yung speedometer, yung buong left switch. So ngayon medyo baboy na to. So may 5 reasons siguro kung ibibigay sa inyo kung bakit magandang sa starting unit itong Keyway 152 or only unit nyo sa pangpasok sa work. So ang unang-una kong sigurong masasabi dito sa Keyway 152 is sobrang tipid niya sa gas. Napakatipid sa gas. Ang pinapagas ko lang from Novaliches to BGC, yung araw-araw na biyahe ko, siguro aabutin lang ako doon ng 300 to 350 pesos. Ano na yon, covered na yon 5 days, bali ka na yon, BGC, Novaliches, BGC. So yun lang ang gagastusin ko in terms of gas. Ang sabi kasi nila 40 to 45 kilometers per liter ang gas consumption netong CR152, which is mukhang totoo naman kasi talagang napakatipid neto sa gas. Ang second reason why kung bakit kayo siguro kukuha nito is yung price niya. Sa market ngayon sa Philippines ng mga classic bikes, isa to o ito ata yung pinakamura ngayon na makukuha nyo, and para sa price niya actually napakamaporma na niya. Hindi mo na kailangang madami ka pang papalitan from the start dito kasi yung stock form niya maporma na, hindi na kailangan ganong dagdagan pa ng mga kung ano-ano. Pero choice nyo naman na yun kung gusto nyo. So ang pangatlong reason kung bakit ko may recommend sa inyo is kung gusto nyo mag-build or gusto nyo mag-customize ng motor, ng mga scrambler build, cafe racer build, maganda siyang base bike kumpara sa TMX. Personally para sa akin, kasi in terms of mga papagawaan nyo sa mga shop, onting-onti na lang yung kailangan yung ipa-adjust dito. Yung upuan kasi nito medyo mahaba, so ipapabawasan lang yung upuan, tapos extend mo lang yung swing arm. Now, for the most part, good to go na yun. Papalit ka na lang siguro ng mga rims mo, tapos ng gulong. Then kung anong klaseng handlebar, depende sa may theme na gusto mo. Maganda siyang starting bike. Tapos kumpara sa TMX 125, feeling ko naman mas may power to at mas malakas to since ito ay 150. Yung gauge nito maganda rin, para siyang gauge ng Fino. Fourth reason kung bakit ko siya may recommend sa inyo is napakagaan niya dalhin. Kahit yung setup niya is backbone, so usually kasi pag mga backbone may mga kabigatan na yan, no? So napakagaan niyang dalhin. Yung weight niya is nandyan sa screen kasi hindi ko alam, hindi ako nag-research, pero based sa experience ko, sobrang gaan nitong motor na to. Actually isa siya sa mga advantage at disadvantage nitong motor na to, no?
Kasi so sobrang gaan niya pag tumakbo ka ng mga 90 kilometers per hour or higit, medyo nanginginig na yung motor, medyo gumaganyan-ganyan na siya, hindi na stable. Pero kung hindi ka naman tatakbo ng mga 90, 100 kilometers per hour, yung weight, yung kagaanan niya is an advantage for you, lalo na kung yung ruta mo is laging matraffic, madami kang times na hihinto. Sobrang gaan itong motor na to, hindi ka mapapagod dalhin siya kahit araw-arawin mo pa 7 days a week. Wala kang magiging issue as a daily commuter bike mo to. Ano, kita nyo naman may power, di ba? Ang daling dalhin, napakadaling dalhin itong motor na to. So yun nga, di ba? So magaan tong motor na to kasi may Rossi 250 ako dati, tapos yung pinsa ko may Rossi 250 din dati. Yung weight nung mga yon is ang bibigat kumpara dito, super bigat nung mga yon. Hindi siya ganun kakomportableng dalin or ihinto-hinto kasi ang bigat eh. Ito magaan, walang issue. Actually, yung problema ko nga dun sa Rossi na 250 is hindi ko siya ma-center stand. Ito napakagaan itong motor na to. Good siya for beginners or good siya sa may mga nagkakaroon ng issue sa mga mabibigat na motor. So ayun, so ang panglimang reason na may bibigay ko siguro is motor na to kasi maganda ang community or malaki ang community nitong motor na to. Sa Facebook kasi may mga group, di ba? So sa lahat naman ng mga klase ng motor ko, nasalihan ko na yung group, and ito yung group nito is mapayapa, very welcoming. Kung may mga questions ka regarding sa motor, nandun yung support ng mga tao. So in terms of may kailangan kang pyesa, usually magpo-post ka lang doon. Tapos meron at meron magtuturo sa'yo kung saan mo kailangan or saan mo mabibili yung mga hinahanap mo, or yung mga feedback or mga tips and tricks. Kasi for me, isa siya sa mga importanteng bagay na kailangan yung tignan every time na bibili kayo is yung community surrounding doon sa may motor na or sa unit na balak yung bilhin. Very welcoming ang community ng Keyway 152. Mababait yung mga tao and very accommodating sa mga questions nyo. Saka sobrang importante nun, lalo na kung newbie ka o wala kang, syempre hindi pa siguro ganun kadami yung mga kaibigan mo na nagmumotor. So hindi ganun kadami yung natatanungan mo. Pero for the most part, okay na okay, swabing-swabe, wala kang magiging issue. Sabi ko nga, napakatipid nito sa gas, sa power, hindi ka mabibitin. Tapos napakagaan dalhin, walang problema kahit ibang araw-araw. Yung shocks niya actually, hindi siya sobrang tigas, hindi rin siyang sobrang lambot. Kita niyo naman dito sa unit na to, bugbog na to, tumatakbo pa din na parang bago, di ba? Ang height nyo is medyo may kaliitan kayo or medyo hindi kayo ganong katangkaran, wala rin namang magiging issue dito. Ang height ko is 5'4", 5'5" ata pag sinuwerte. Hindi naman ako nahihirapan gamitin or dalhin siya. Medyo nakatiptoe ako dito pag ginagamit ko, pero since magaan nga yung motor, hindi naman siya mahirap kahit medyo maliit ako. Pero depende sa sapatos eh. So minsan nafa-flat foot ko siya basta medyo mataas yung sapatos ko. So ayan o. Hindi, actually nafa-flat foot ko siya. So stock shocks, walang binaba. Nafa-flat foot ko isang paa, pag dalawang paa tiptoed na ako left and right. And most of the time naman itong paa lang naman din kasi na ito yung binababa ko. So kung mga height mo is 5 flat, kaya mo pa to. Basta medyo sanay kang magmotor, medyo gamay mo na magmotor, yung mga mag-stop and go sa motor, wala kang magiging issue. Siguro kung medyo newbie ka, may mga adjustments kang kailangan gawin, may mga kailangan mo muna sigurong masanay sa pagdadala ng motor. Kasi yung XTZ ko dati napakataas dun eh. Yun talaga, kahit isang pa tiptoe ako hanggat sa nasanay na ako. So nandun na nga rin yung perk na magaan na motor to. Even if mag-tiptoe kayo, hindi kayo mahihirapan na dalhin siya. For the most part, wala kayong magiging reklamo sa power, sa gas consumption, sa looks. So siguro dito ko na rin tatapusin yung video ko.
and hopefully nakatulong siya sa pagde-decide nyo ng kung bibili nyo ba to or hindi. Tignan nyo tong shock na ito, maganda, diba? Hopefully nakatulong to sa pagde-decide sa inyo kung bibili nyo ba ang Kiwi 152 as a project bike nyo or pang daily bike nyo. Swabing swabe to, ipang daily, swabing swabe din siya ipang custom or ipang project bike nyo, base bike. So sa ngayon, hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa muli. Bye bye.